It goes something like this. Nakilala sa mundo ng musika at isang legend sa larangan ng pagiging mga awit at aktor ang tampok natin sa bidyong ito. Tara, samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa mundo ng musika at pelikula. Siya ay si Elvis Aaron Presley o mas kilala natin bilang si Elvis Presley. Ipinanganak noong January 8, 1935 sa Tupelo, Mississippi, United States. Laki sa hirap ang ating bida, ang kanyang mga magulang ay walang permanenteng trabaho at kadalasan ay umaasa na lang sila sa bigay ng gobyerno at kapitbahay nito. Alam niyo bang na may kakambal ang ating bida? Siya ay si Jesse Garon Presley. Nasa kasawiang palad ay 35 minuto lang nabuhay matapos silang ilabas sa sinapupunan ng kanilang ina. Dahil sa kinaugalian ng kanilang pamilya ang pagsisimba, dito unang nagka-interes ang ating bida sa musika. Kaya naman, noong siya ay nag-aral sa Tupelo Consolidated School, ay kinumbinsi siya ng kanyang guro na sumali sa isang patimpalak sa pag-awit at dito ay inawit niya ang kantang may pamagat na Old Ship at nakuha niya ang panlimang pwesto noong 1945. At makalipas lang ang ilang taon ay nakatanggap ang ating bida ng gitara mula sa kanyang tiyuhin sa kanyang kaarawan. At dahil na rin sa tulong ng kanyang tiyuhin at pastor ng kanilang simbahan ay natuto siyang tumipa ng gitara. Madalas siyang tumutugtog ng gitara sa kanilang eskwelahan, pero kadalasan ay nakakatanggap pa rin siya ng pambubuli sa kanyang mga kaklase at sinasabing basura ang kanyang pagtugtog. Hindi lang yan, noong pagsapit ng high school ay mababa ang nakuha niyang marka sa musika dahil ayon sa kanyang guro ay walang talento ang ating bida pagdating sa pagkanta. Dahil noong mga panahon na iyon ay nakapokus lang siya sa gitara at masyado siyang mahiyain kaya hindi lumalabas ang kanyang potensyal sa pag-awit. Noong matapos niya ang high school, taong 1953, doon niya pinasok ang pagiging truck driver. Nagsimula siyang magtrabaho sa kumpanyang Crown Electric. Dito na rin niya nakuha ang pamosong hairstyle niya na slick back hairdo na uso sa mga kagaya niyang truck driver. At sa oras ng kanyang pamamahinga buhat sa kanyang trabaho ay dito siya kumukuha ng oras para makagawa ng tula at kanta. Kahit masaya na siya sa pagiging truck driver ay alam niya sa kanyang sarili kung ano talaga ang kanyang pangarap, ang maging isang sikat na mang-aawit. Kaya madalas niyang tambayan pag may pagkakataon ang mga recording studio sa Memphis sa pag-asang baka dito na siya madiskubre. Makalipas ang ilang buwan, nakausap niya ang kaibigan niyang musikero na si Ronnie Smith at dito sinabi sa kanya na naghahanap ng singer si Eddie Band para sa kanilang banda. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip pa, agad nag-audition ng ating bida. Kaso, dala ng nerbiyos, hindi siya nakuha at sinabihan pa siya na mas mabuting ipagpatuloy na lang niya ang pagiging isang truck driver. Nakatanggap man siya ng pang-iinsulto ay hindi siya pinanghinaan ng loob, bagkos ay nag-ensayo pa siyang mabuti. Sa edad naman na 19 ay nagbayad siya ng $4 sa Memphis Recording Studio at dito ay inawit niya ang My Happiness na awitin sana niya bilang regalo sa darating na kaarawan ng kanyang ina. Sa hindi inaasahan ay narinig ang awit ni Elvis ng may-ari ng studio na si Sam Phillips. Napahanga siya dito sa swabing pag-awit ni Elvis at matagal na din siya naghahanap ng white man na tunog negro para sa kanyang record label na Sun Record. Inimbitahan niya si Elvis at pinakanta ng mga ilang demo song. Sa tulong ng dalawang musician na si Bill Black at Scotty Moore ay nakagawa nga ang ating bida ng awiting na may pamagat na That's Alright at agad namang nagustuhan ito ni Sam Phillips at ilang araw lang ang lumipas ay inere na ito sa radyo ng popular na DJ na si Joey Phillips sa kanyang radio show na may pamagat na Red Hot and Blue at narinig na nga ang kantang That's Alright ni Elvis ng mga tagapakinig ni Joey Phillips ay agad na dinagsa ng tanong ang istasyon na kung sino ang nasa likod ng kantang iyon. Kaya naman kinapanayam ng DJ ang ating bida sa kanyang airtime para ma-interview. Kaya naman napasama ang kanyang awiting That's Alright sa Sun Records ni Sam Phillips at di kalaunan ay nagtapuan agad ang nasabing kanta at naging susi pa sa mas malawak na oportunidad. Sa paglipas pa ng ilang panahon ay hindi na mapigilan ang pagsikat ni Elvis at dahil dito ay kinuha siya ng isa sa malaki at kilalang record label ng mga panahon na iyon, ang RCA Records. Dito ay binili nila ang kontrata ni Elvis sa Sun Records sa halagang $40,000 at ang kanyang kauna-unahang kanta sa ilalim ng RCA Records ang kantang may pamagat na Heartbreak Hotel. Ang
kantang ito ay nag-number 1 agad sa buong United States at ito na din ang dahilan para maging national sensation si Elvis noong 1956 at nasundan pa ng mga kantang Hound Dog at Don't Be Cruel na talagang nag-hit din ng mga panahon na iyon. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. At sa taon ding iyon, si Elvis ay naimbitang umawit sa variety show na Ed Sullivan Show. Sobra tindi ng karisma niya ng mga panahon na ito. Halos hindi magkamaya ang mga tagahanga nito, lalo ang mga kababaihan. Mula 1956 hanggang 1958 ay dinomina ni Elvis Presley ang mga music charts. Nagkaroon din na ginamit ang kanyang mga awitin bilang soundtrack ng mga pelikula gaya ng Love Me Tender noong 1956, Jailhouse Rock at Loving You noong 1957 at King Creole noong 1958. Siya ang nagtaas ng level ng genre ng rock and roll para makilala ito sa buong mundo. Dahilan para makuha niya ang titulong one of the most significant cultural icons of the 20th century sa ngayon. Taong 1958, maraming kababaihan ang nalungkot at ang iba pa nga ay nag-iyakan. Ito ay sa dahilan pag-alis ni Elvis para mag-serve sa US Army ng 18 buwan na tour of duty sa West Germany. Pero bago pa siya nakaalis, ay nakagawa muna siya ng kanyang 5 single na agad na bumenta ng 1,000,000 copies. Matapos ma-discharge sa military ay agad naman bumalik ang ating bida sa paggawa ng kanta noong 1960. Ngunit nagpalit siya ng singing style papunta sa pagiging romantic gaya ng Are You Lonesome Tonight at It's Now or Never. Are you lonesome tonight? Dito na rin niya napaibig ang aktres na si Priscilla Beaulieu. Hindi lang sa pag-awit na mayagpag ang ating bida dahil pati ang paggawa ng pelikula ay hindi rin niya pinalampas kagaya ng GI Blues noong 1960, Girls, Girls, Girls noong 1962, Viva Las Vegas noong 1964 at marami pang iba. Sa pagtatapos ng dekada 60 at sa pag-usbong ng iba pang mga banda ay humina ang kanta ng ating bida. Tanging kantang Burning Love noong 1972 ang pumasok sa top 10 at hindi na ito nasundan pa. Hindi rin nagtagal ang pagsasama ng mag-asawa, isinabay pa ni Elvis ang kanilang hiwalayan sakto sa kanyang kaarawan. Makalipas lang ang hiwalayan ay nagkaroon naman agad ng bagong kasintahan si Elvis na si Linda Thompson na isang Memphis beauty queen. Gayunpaman ay nakikitaan na ng physical na pagbabago si Elvis at mental. Noong 1973 ay 2 beses na overdose ang ating bida sa paggamit ng barbiturates at na-addict din siya sa paggamit ng morphine. Kaya naman, hiniwalayan din siya ng kanyang kasintahan noong 1976. Bago pa ang kanyang huling pamamaalam sa mundong ibabaw ay nakarelasyon niya pa ang aktres at model na si Ginger Alden. Sa hindi inaasahan ay natagpuan ni Ginger si Elvis na walang malay sa kanilang mansyon sa Graceland, Memphis. Nadala pa ito sa ospital pero idineklara ng doktor na si Elvis ay pumanaw na. August 16, 1977, nang sumakabilang buhay na ang magaling na mga awit na si Elvis Presley sa edad na 42 dahil sa atake sa puso. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay malapit sa kanilang tinitirhan sa Graceland Mansion. Madami ang nagluksa sa pagkawala ng ating bida, subalit ang kanyang mga iniwang ligasiya at mga awitin ay hindi na malilimutan pa at patuloy nating pinapakinggan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong mga naging kanta ni Elvis Presley at talagang napabilib ka sa kanya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa kanta? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Love me tender, love me sweet.